Tayo dumako na po sa ating mensahe po sa hapong ito. Actually, kaninang umaga, ang ating mensahe po ay patungkol sa scriptural basis for unity. Ano ang basihan ng ating pagkakaroon ng pagkakaisa bilang mga magkakapatid. So hapong ito ang ating magiging pag-aaral ay tungkol po sa suliranin ng pagsisinungaling kanya. Actually, hindi ko po ito ginawa, yung nilalaman. Ito yung aking kinuha mula sa isang article ni kapatid ng D. Bowman. Ito po yung taga Pasadena, Texas. At ito po kanyang article ay ito po 1971. So ito matagal na pong article, 1971. Ito po yung sinasabi niya ni Brother D. Bowman. Coincidentally, the Houston Post in its June 4, 1971 issue, so matagal na ito, carried a review of the day America Told the Truth, a new book by J. Walter Thompson, advertising executive, Peter Kim, and his associate James Patterson. It is an astonishing look at the morals of our people. The picture is not pretty. For instance, 91% of Americans lie regularly. 40% of the people interviewed admitted to having lied on job applications. 62% think there's nothing morally wrong with the affairs they're having. And yet at least 13% of the people have had an affair with a fellow worker. And 26% have shoplifted. So what a sad description of our times. How deplorable that people have such little regard for truth, such little respect for morality. Can you believe that? So ito 1971 pa. So ito po isang nabasa niya doon sa kanilang dyaryo, pangal Houston Post. Hindi ko alam pa dyan pa yung dyaryo na yan. So ito po makikita natin sa pagsisinungaling. So ano yung pagsisinungaling? Ito po ay isang pangungusap na hindi totoo. Yung nagsasabi ng isang bagay na hindi totoo, para bang ito yung totoo. Yan ang pagsisinungaling. Minsan, ito yung ginagawa pag tayo po ay makapagdaya o magbigay ng isang maling impresyon. At tayo lahat sa ating buhay ay nagsinungaling na. Yung iba, palagi nagsisinungaling. So, yun ang kasinungalingan. Ito isang sinasabi natin na hindi totoo, pero nilalahat natin na parang ito yung totoo. Yun ang pagsisinungaling. So that's a lie. Hindi tayo nagsasabi na totohanan actually. So, bakit nagsisinungaling ang mga tao? Yun po isang magandang tanong. Bakit nagsasabi ang mga tao na hindi totoo? So, magbibigay po tayo ng mga dahilan kung bakit sila'y nagsisinungaling. Lumisa sila nagsisinungaling para makapandaya. Hindi lahat ng pagkakataon pag nagsisinungaling tayo ay para makapandaya. Pero sa dahilan na tayo nagsisinungaling para tayo makapandaya, to deceive. Ito po sa Psalm 50 verse 19, you give your mouth to evil and your tongue frames deceit. So magsasabi tayo ng isang bagay na hindi totoo para tayo makapandaya. Yung po mga, bisan pumapasok sa ating kaibigan, bigyan Kristiyano, at kayo nagbebenta ng isang bagay na hindi naman totoo. Yun yung pandaraya, di ba? Kaya nagsisinungaling. Marami mga kapatid na nagbebenta ng mga produkto, they claim na itong kailang ginagawa, actually hindi totoo. So actually, technically, kayo nagsisinungaling. Kayo nagbibigay ng karayaan. So, minsan, tayo pinagsisinungaling para makapandaya. So, yan po isang dahilan bakit tayo nagsisinungaling. Sa Tagalog, ibinibigay mo sa iyong bibig ang malayang paghahari ng kasamaan at ang iyong dila ay kumakatha ng pagdaraya kanya. So, isang bagay na ginagawa natin para tayo makapandaya. Kaya tayo nagsisinungaling. Pangalawa, para matakasan natin ang responsibilidad. Bisa meron tayong bagay na dapat gawin para maiwasan natin yung tayo nagsisinungaling. Nagbibigay tayo ng alibay para di natin magawa yung dapat natin gawin. Kaya tayo nagsisinungaling. Dito po sa
Luke chapter 14 verse 18. Meron nag-imbita sa isang piging. May nagbigay sila ng mga kadahilanan. But they all with one accord began to make excuses. The first said to him, I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to be excused. Minsan pag tayo, lalo po sa trabaho, kahit wala ka sakit, kung may sakit ka, para di mo lang magawa yung dapat mong gawin. Yun po yung pagsisinungaling. You are trying to escape responsibility. Kaya nagsasabi ka ng hindi totoo. Kung tayo ay Kristiyano, kasalanan niyo. Dito po sa Efeso, ang sinasabi sa atin, pag tayo po ay nagtatrabaho, hindi dapat magsinungaling. Kailangan tayo maging tapat ang ating paglilingkod sa ating mga Panginoon. Masahin natin sa Efeso chapter 6, verse 5. Mga lipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig sa katapatan ng iyong puso na gaya ng kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga lipin ni Kristo na gagawin ng kalooban ng Diyos mula sa puso. Naglilingkod na may mabuting kalooban na gaya ng paglilingkod sa Panginoon kundi sa mga tao. Ganyan. So, hindi natin tayo dapat sinungaling para matakasan natin ang isang obligasyon na dapat natin gawin. Pangatlo, sa Tagalog po. Pangatlong dahilan bakit ang mga tao nagsisinungaling. Dahil sa takot. Minsan tayo nagsisinungaling para maligtas natin ang ating buhay. Dahil sa takot. Ang nag-prepare tayo nagsinungaling. Tingnan niyo si Abraham. Si Abraham, ang kanyang asawa, noon ang pangalan ni Abram at ang asawa niya si Sarai. Later, pinalitan sa Abraham at Sarah. Si Sarai ay magandang babae. So, umisa problema niya. And it came to pass when he was close to enter Egypt that he said to Sarai, his wife, indeed, I know that you are a woman of beautiful countenance. Pag sinabing countenance, mukha. Therefore, it will happen when the Egyptians see you that they will say, this is his wife. And they will kill me. But they will let you live. Siyempre, gusto nila makuha yung babae. Please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that I may live because of you. Ang katotohanan, later, malalaman natin, na si Sarai ay kamag-anak ni Abraham. Siya'y kanyang kalahating kapatid. So, sa isang banda, nagsasabi siya ng kalahating katotohanan. Pero ang totoo, siya'y kalahating kapatid ni Abraham at siya'y asawa niya. So, nagsinungaling si Abraham dahil natatakot siya na siya patayin. Minsan ganun ang nangyayari sa atin, sinungaling tayo para dahil sa takot. Si Pedro, nang tanongin si Apostle Peter kung kilala niya ang ating Panginoon, ang sabi niya, hindi ko siya kilala. So siya nagsinungaling dahil sa takot na siya rin ay dakpin ng mga Hudyo. Minsan hindi yun po isang dahilan bakit tayo ay nagsisinungaling dahil sa takot. Gusto natin maligtas ang ating buhay, kaya tayo nagsisinungaling. We lie because out of fear, natatakot tayo. Kuminsan, tayo nagsisinungaling para maitago natin ang isang kasalanan. We lie to hide sin. Meron tayong ginawang kasalanan at itinatago natin yun. Kaya tayo nagsisinungaling. Ito po ay isang bagay na nangyayari sa atin. Tingnan ninyo sa Proverbs chapter 28 verse 13. Whoever conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will obtain mercy. So, may pagkakataon na yung mga tao, tinatago nila kailang mga pagkakasala. Kasi nila nagsisinungaling. Pero sabi ng Misol, mas maganda na ito'y ating ipahayag at iwanan ng pagkakasala dahil magkakaroon tayo ng kaawaan. Pero kung tayo po'y tinatago natin ng kasalanan, tayo nagsisinungaling dahil sa ganung layon, hindi yun po ay masama. So, tuwisa nagsisinungaling tayo para maitago natin ang isang pagkakasala. Tuwisa nagsisinungaling tayo para makinabang. They lie in order to gain. Para makinabang.
Isa magandang halimbawa, si Ananias at si Sapphira, nung panahon na yon, binibenta nila, kailang yung mga may pag-aari, binibenta nila para may maitulong sila sa mga kapatid na nangangailangan. Kung basahin po natin sa Gawa, chapter 5, verse 1 to 10, sa ating wika, at ating basahin. Ngunit may isang lalaki ng pangalan Ananias ang nagpili ng isang ari-arian at na may pagsang-ayon ng kanyang asawa si Sapphira. Nalalaman ng kanyang asawa na itinago niya ang ilang bahagi ng pinagbilhan at dinala ang isang bahagi lamang at inilagay sa mga paanan ng mga pusto. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napatay ka kay Satanas? Nagsinungaling kay sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa. Nang ito hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatiling iyo? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. In other words, yung binentang pag-aari ni Ananias, pag-aari niya yun. Nung naibenta, nasa kanya pa rin kapangyarihan. Kung bahagi lamang gusto niya ibigay, pwede niya sabihin ito totoo. Pero pag lang, nagsinungaling siya. Nagsinungaling sa Espiritu Santo, nagsinungaling siya sa Diyos. Nang maling Ananias ang mga salitang ito, siya bumagsak at namatay. At sinidlan ng malaking takot ng lahat ng nakarinig dito. Tumindig ang mga kabinatahan at siya binalot at kailang dinala siya sa labas at inilibig. Pagkatapos ng halos 3 oras ng pagitan, pumasok ang kanyang asawa na hindi nalalaman ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin, kung ipinagbili ninyo ng gayong halagang lupa. Sinabi niya, oo, sa gayong halaga. So nagsinungaling din siya. Sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo pag subukin ng Espiritu ng Panginoon? Tingnan mo, nasa pintuan ng mga paa ng mga naglibing sa iyong asawa at kailan dadalhin ka sa labas. Agad siya pumaksak sa kanyang paan at namatay. Pumasok ang mga kabinatahan at natagpuan nilang patay siya. Siya kanilang nilabas at inilibig sa tabi ng kanyang asawa. Pero dyan, sila po ay nagsinungaling para makinabang sa bahagi ng pinagbilhan na kailang lupain. Hindi siya kinakailang sinungaling. Hindi naman sinasabi ng mga apostol na yung pinagbilhan ng kailang pag-aari, kailangan bigay lahat. Nasa kanila yun. Kaya lang, hindi siya magsabi ng totoo, siya sinungaling, so sila namatay. So ito yung pagkakataon sinungaling dahil gusto nilang makinabang. Pagka tinatago natin ang ating pagkakasala, ito ang problema. It hinders spiritual life. Hindi ka lalako sa iyong pananampalataya. Hiding sin prevents one from prospering spiritually. Dahil meron kang kasinungalingan. It makes the heart hard. Tumitigas ang puso mo. Pag tinatago natin ang kasalanan, pinatitigasan natin ang puso, at later on, hindi ka na maaari magsisi. Kaya ito'y maglalagay sa iyo sa kapahamakan. Ang katotohanan, may tatago natin sa mga tao ang ating kasalanan. Pwede natin may tatago sa Diyos. Lahat ng mga bagay, alam ng Diyos. At kung ito'y kasalanan, nakasama mo iba sa pagkakasala, hindi sikreto yun. May nakakaalam. Maaari ito'y may pakilala sa panginahanap. So hindi natin dapat magsinungaling para may tagong ating kasalanan. Kumisa, tayo nagsisinungaling para makapanakit ng iba. They lie to hurt someone. Yung sinisiraan ng iba kahit sa kasinungalingan. Dito po si Genesis chapter 39, verse 4. Ito po si kasaysayan po ni Jose. Si Jose isang binata, actually anak niya kong pinagbili ng kailamang kapatid sa mga Ismailita, at siya binenta sa Hinto. Nagkataon na nakabili siya kay si Potiphar na may mahalagang katungkulan sa lupain ng Hinto. Ang problema, yung asawa ni Potiphar, gusto niya si Jose. At araw-araw, inikayat ng asawa ni Potiphar na sipingan siya ni Jose. Pero si Jose bilang matuwid, nataayang niya.
So ito nangyari sa kanya. Basahin natin. Kaya nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niya kanyang katulong. Ipinamahalan niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat ng pag-aari ay nilagay sa kanyang pangangasiwa. Mula ng panahon na si Jose ay pamamalahin o pamamahalahin sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto. Ang pagpapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari sa bahay at sa para. Kaya ipinamahalan niya ang lahat ng pag-aari sa kamay ni Jose at hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose matipuno at makisig na lalaki. So magandang lalaki si Jose. Pagkatapos ng mga bagay nito, tinititigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. So ito yung pagnanasa ng asawa ng kanyang Panginoon. Subalit siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, tignan mo, ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa akin tungkol sa namang bagay na nasa bahay at lahat ng kanyang pag-aari ay pinamamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. Wala namang bagay ang pinagkain sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Kahit nakikiusap siya kayo siya araw-araw, ay hindi siya pumayag na siya'y sumiping o magkasama sa kanya. Subalit sa araw, nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain, at walang sino mong tao sa bahay, dalawa lang sila. Siya'y pinagilan niya at sa pamamagitan ng kanyang soob na sinasabi, sipingan mo ako. Subalit naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas sa bahay. Na makita niyang naiwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas ng bahay, siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinabi sa kanila, tingnan ninyo ang aking asawa ay nagdala sa atin ng isang Hebreo upang tayong tuyain. Pinasok niya ako pa ako'y sipingan at ako'y nagsisigaw ng malakas na hindi matutong yun. Na marinig niya ako'y nagtaas ng tinig at nagsisisigaw, naiwan niya ang kanyang suot sa aking tabi at tumakas sa bahay. Pagkatapos ay iningatan niya kasungotan ni Jose hanggang sa pagdating ng kanyang amo ng kanyang bahay. So ano nangyari? Siya nabilang ko. So ibig sabihin, sinungaling ang asawa ni Potiphar para makaganti kay Jose na tinatanggan ni Jose na sa isipingan. Kumisa, gano'n ang ginagawa natin. O ng ibang mga tao, nagsisinungaling para makapanakit sa ibang mga tao. Sa lahat ng pananampalataya. Sila yung nagsisinungaling, niloloko nila yung mga tao. Sinasabing sila ay manggagawa ng himala na hindi naman totoo. Ito yung nakikita na sa mga born again, sa mga Pentecostal. Kaya noong unang panahon, sabi ni Pablo, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. So, sila nagsisinungaling. So, marami mga nangangaral, sila nagsisinungaling. Para makapagdaya ng mga tao, alam po natin, para kumita. Minsan, gano'n ang ginagawa ng iba, nagsisinungaling. Nagsasabi na kasinungalingan at dinadaya din, niloloko nila yung mga tao na walang muwang sa mga bagay na kailang ginagawa. Kumisa, ito ang pinakamahirap. May ito yung mga sinungaling, pero hindi mo mahalata. Na siya nagpapakita ng pagiging matuwid. Dito po sa Matthew chapter 23 verse 27, who to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which indeed appear beautiful outwardly, but inside are full of dead men's bones and all uncleanness. So, gano'n ang mga libingan na mas mapaganda ng mausoleo. Pero ang naman noon ay kabulukan ng katawan ng tao. Even so, you also outwardly appear righteous to men, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness. So ito'y mahirap na makita. Ito'y mga taong parang matuwid. Actually, hindi. So pag nagsinungaling yan, pwede mo siyang paniwalaan.
na pinapakita na sila ay matuwid. So, ibang klaseng kasinungalingan. Nagsisinungaling para maipakita na higit kaysa sa'yo. Yung nagyayabang, nagsasabi ako magaling, bagamat hindi siya magaling. O kaya sirain ng iba na pinupunay. Nagsisinungaling para masirain mga tao yan. O kaya mailipat ang pagdududa mula sa kanya patungo sa iba. Nagsisinungaling. O kaya gumagawa ng gossip o chismis. O kaya para manguna ka. Kung halimbawa kayo nasa kusina ka, gusto mo manguna sa promosyon, kaya nagsisinungaling. At ang pinakamahirap na sa lahat ng kasinungalingan ay dinadaya mo sarili mo. In other words, nagsisimula kang magsinungaling sa sarili mo, tungkol sa sarili mo. Pinaniniwalaan mo na yung kasinungalingan ay totoo. So ito yung ibang uri ng tinatawag nating pagsisinungaling. At yung po ay siyempre hindi maganda. So pupunta yung mga nagsisinungaling. Meron pupuntahan ng lahat ng sinungaling. Ang pagsisinungaling ay karumalduman sa Diyos. Hindi ibig ng Diyos na tayo ay nagsisinungaling. Tingnan natin. Sa Proverbs chapter 12 verse 22, lying lips are an abomination to the Lord. But those who deal truthfully are His delight. Pag nagsasalita tayo ng totoo ay nagagalak ng Diyos. Pero pag nagsisinungaling tayo, ito'y karumalduman sa Panginoon. Pag nagsisinungaling ka, ayaw ng Diyos yun. Pag tayo nagsisinungaling. Ang mga sinungaling na labi sa Panginoon ay kasiklap-suklap. Ngunit ang gumagawa ng may katotohanan kanyang kinalulugdan. Pero pag tayo nagsisinungaling, tayo kasiklap-suklap sa harapan ng Panginoon. Lahat ng sinungaling ay parurusahan ng Diyos. Makakalusot ka sa lupa. Matataya yung mga tao. Pero hindi ang Diyos. Tignan niyo ang pupunta sa Ibeko. Sa Proverbs 19 verse 5, a false witness will not go punished. And he who speaks lies will not escape. So hindi ka makakataka sa Diyos. At sa bandang huli, sa araw ng pag-hukom, sa Revelation 21 verse 8, but accordingly, yung mga duwan, ayaw manindigan sa katotohanan, unbelieving, hindi sumasampalataya, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Yung isang kamatayan ay pag-iiwalay. Ito ang ikalawang pag-iiwalay. Ito yung pag-iiwalay sa walang tao. So, paparusahan ng Diyos ang lahat ng mga nagsisinungaling. Sa Psalm 101, verse 7, no one who practices deceit will dwell in my house. No one who speaks falsely will stand in my presence. So kung kayo nagsisinungaling, hindi ka pwede sa langit. Hindi ka pwede sa harapan ng Diyos. So hindi ka makakapunta sa langit. Hindi ka makakapunta sa langit. Alam natin kung saan ang ating pupuntahan. At meron ba pala ang Diyos tungkol sa pagsisinungaling? Sa Ephesians 4:24, therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Tayo po yung bahagi ng bawat isa. So, huwag tayo magsinungaling sa isa't isa. So, yun po yung babala ng Diyos laban sa pagsisinungaling. Sa Colossians 3:9, do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Yung lumang pagkatao na namatay na tayo na bautismohan. Wala na yun, kanya. So hindi na tayo pwede magsinungaling sa isa't isa, sabi ni Pablo. Sa 1 Peter chapter 3 verse 10, for he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Ito'y babala ng Diyos. Laban sa pag gusto natin magkaroon ng mabuting buhay sa mundong ito, ganyan. Yung nagmamahal o nag-iibig sa ating buhay, huwag ka magsinungaling, sabi niya ni Apostle Peter. Sa 1 Peter chapter 3 verse 10. Bilang pa ulit,
lahat ng kasinungalingan ay makakaya. Hindi natin maitatago yan. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay na ating ginagawa. Alam ng Diyos ang lahat ng ating sinasabi. Kasi Ecclesiastes 12 verse 14, "For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil." So hindi ka nakatakas yan. Nahihek sa uling araw. It is in Luke chapter 8 verse 17, For nothing is secret that will not be revealed. Yung itinatago-tago natin, maaaring hindi maihahayag. Nor anything hidden that will not be known and come to light. Alam niyo, ang nagsusulat yan isang Hebreo. Inulit lang yan, di ba? So Numbers chapter 32 verse 23, kung meron tayong ginagawa na lihim, babubunyagan niya. But if you do not do so, then take note. You have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Babalik sa iyo, ginawa mong kasalanan. Sa mga Hindu, ang tawag nila dyan ay karma. Sa Proverbs chapter 20 verse 13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. So, yun makikita natin. Yung pagsisinungaling, mayahayag yan. So, huwag tayong magkamali. Maaaring sa panahon natin, makakatakas ang ating kasinungalingan. Pero, may gagawin ng Diyos sa lahat ng mga sinungaling. Walang sino man ang makakatakas doon. Ang problema ng pagsisinungaling ay malaki. Hindi ito simpleng problema kayo. Minsan hindi natin nare-realize gano'ng kalaki ang problema ng pagsisinungaling. So mag-ingat tayo sa ating sarili. At mag-ingat tayo na huwag tayo magsinungaling. O huwag tayo nagsinungaling, huwag tayo magpatuloy sa pagsisinungaling. At dapat natin makilala ang kahalagahan ng katotohanan. Mas madali na nagsasabi ng totoo kaysa kayo nagsisinungaling. Kung kayo nagsisinungaling, kailangan malakas ang memorya mo na naalala mo lahat ng kasinungalingan na sinabi mo nung una. So mas madali kung nagsasabi kailangan ng totoo kaysa hindi nagsisinungaling. At kailangan pro natin ng ating mga anak na lahat ng kasinungalingan ay kasalanan. At mas mahalaga na tayo magsalita ng katotohanan. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Ingatan po natin ang ating mga sarili na huwag tayo magsinungaling o magpatuloy sa pagsisinungaling. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bago po ating habuluyan,